Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Binanggit ko po sa previous video yung tungkol sa sakit ng ulo, pati yung mataas ang blood pressure at palaging nag-isip kaagad ang mga tao, mga pasyente na baka may aneurysm sila. Ito po'y dahil sa pinapalabas sa social media na hindi masyado kompleto ang pag-explain sa aneurysm, to the point that ang mga nanonood ay natatakot tuloy, no? Kaya makikita ko sila sa clinic, ang dami sila. Dok, masakit ang ulo ko, Dok. May high blood pressure po ako. Baka aneurysm ito, Dok. Kaya sabi ko, ito talagang social media. Kasi yun ang inamin nila. Kasi nanonood sila no? Nakapanood sila sa social media na tungkol sa aneurysm. Okay? Sa totoo lang, kaya pag nakikita ko sila sa clinic at yung itsura naman oo nga, nagrereklamo sakit sa ulo, pero yung itsura parang walang sakit sa ulo. Sinasabihin ko na kaagad, alam mo, madam or sir, makakarating po kayo sa clinic, ganito ang hitsura ninyo. Kahit hindi po kita na-examine, alam ko po, wala po kayong aneurysm sa utak. By the way, ang aneurysm pala ay dahil po sa pagputok ng ugat sa utak. Okay? Dahil po ito po ay lumobo ng konti, lalo sa mga branches, no? Yung mga paghiwalay ng blood vessel. Galing sa isang blood vessel, naghiwalay, nagkakaroon ng branches, no? At dahil po diyan, yung mga point of branching out, doon po pinakatindi ang effect sa high blood pressure. Kasi po tuwing umakyat yung dugo, dahil po sa taas ng blood pressure, nasisira po dun sa mismo sa branching out ng blood vessel. At kaya po nagkakaroon sila ng lobo or tinatawag natin na aneurysm. At later on, pag matagal na po ang blood pressure na mataas na hindi po kinontrol ng pasyente, usually 10 or more years, no? Puputok po yan. No? At pag pumutok, napakasakit po talaga. Hindi na siya kayo pupunta sa clinic. Bakit? Sa bahay pa lang, suka ka ng suka kasi ang sakit ng ulo. Hindi kayo makarating sa clinic at magrereklamo po kayo at minsan ngumingiti pa ng konti dahil nakaharap kayo ng magandang lalaking doktor. Kaya sinasabihan ko, alam mo, Mrs. or Sir, huwag kayong matakot, hindi po yan aneurysm. Kasi ang aneurysm po, talagang masakit ang ulo at pupunta na talaga ang pasyente ko sa ospital pala, hindi sa clinic. Minsan nga pagdating sa ospital dead on arrival na. Kaya sabi ko, it's either pupunta kayo sa ospital or diretso kayo sa morgue or sa punerarya. Ganyan po katindi ang sakit ng aneurysm, no? Ang sakit sa ulo dahil po sa aneurysm, dahil po sa hindi po na-control ang blood pressure for 10 or more years, no? Okay? Kaya sa itsura pa lang, Sir or Mrs., hindi po yan aneurysm. Okay, pwede rin po sa wala kayong sakit sa ulo, pero nung nakapanood po kayo sa
sa Facebook, for example, yung tungkol sa aneurysm, at akala ninyo, may high blood ako, sakit sa ulo, therefore may aneurysm ako. Kahit hindi pa sumakit yung ulo mo, kahit paminsan-minsan lang, ngayon po, dahil sa worry ninyo, dahil sa pag-alala po ninyo, nagkakaroon po kayo ng headache. At this time, ang tawag po natin dyan ay muscle contraction headache or tension headache. Dahil po sa worry o anxiety or sa pag-alala, ang mga muscles sa ulo natin ay nagaspasm. Kaya po ang muscle contraction headache or tension headache ay parang umikot sa buong ulo natin dahil may muscle dito, frontalis muscle, meron pong temporalis muscle dito, at saka meron po tayong occipitalis muscle dito. Kaya it's a band-like headache sensation. Constant in nature, no? Pero hindi po masakit masyado. Tolerable, no? Okay? Kaya po yun po ang itsura ng mga pasyente na pumunta sa clinic dahil po sumakit ang ulo nila at meron pong high blood pressure at akala po nila meron po silang aneurysm. Yun pala, meron na po sila muscle contraction headache or tinatawag natin na tension headache. Okay? So, huwag kayong matakot, no? Okay? At saka, kadalasan, okay, nangyari yung pagputok, yung aneurysm, no? Nangyari yung pagputok pag gising po kayo at pag medyo meron kayong emotional, no? Emotional stress or distress, no? Okay, katulad sa sobrang galit, pwede pumutok yung ugat, no? Okay, dun pumutok yung aneurysm, sa aneurysm, no? Okay, pwede rin po sa habang nakikipagtalik po kayo sa partner po ninyo, no? Kaya po nangyayari po ito sa gabi pag ang akto po ay nangyari po sa gabi. Pero mangyari rin ito sa umaga at sa hapon pag sa sobrang galit ninyo, syempre biglang aakyat yung blood pressure ninyo at pwede pumutok yung aneurysm. Na kadalasan nasa circle of Willis, no? Okay? Nasa malalaking ugat po ito. Samantala, ang mas madalas po yung pagputok ng aneurysm na tinatawag po natin na Charcot-Bouchard aneurysm na sa loob mismo ng brain, okay, ay nangyari rin po ito sa umaga at sa hapon dahil sa pagtaas ng blood pressure tapos biglang pumutok yung ugat ng pasyente. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.